Si Tulfo po, wala pong problema, no? Ito po ang sinabi ni Rafi Tulfo, eh. Dito po sa kanyang, ano tawag diyan? Yung pang-poster, ito po nakalagay. Siguro it's about time, I don't know if this needs legislation, na magkaroon po ng kapisanan ng mga vloggers sa Pilipinas or something to that effect. Na parang magkakaroon ng policing, na parang maging responsable na sila, that they should be recognized by the government. Maraming nga dyan ng mga vloggers na sumusunod sa Code of Ethics sa tamang pamamaraan para ilabas mo yung mga istorya mo sa social media. Pero mayroon pa rin talagang dyan mga guerrilla na talagang pag umupak-upak lang without thinking of the consequences because walang nagre-regulate sa kanila. Okay. Wala po akong problema na magtayo kayo ng lahat ng vlogger ay isama nyo, gawin nyo kapisanan ng mga vloggers ng Pilipinas. No? Parang ipapattern nyo sa KBP. Tapos magkakaroon ng mga eleksyon. Tapos lahat ng political vloggers, actually political vloggers lang di ba? Yung may problema diyan Pwede siguro yung mga showbiz vloggers, iba-iba po kasi napakalawak po ng mga vloggers Mahirap pong isama sa amin yung mga showbiz vloggers, lalo na yung mga vloggers na mga comedy skit lang yung ginagawa, di ba? Dapat particular. Pero ang hindi ko po gusto rito, no, yung pinahihiwatig sa amin. Yan yung sinasabi niya, Anya, hindi kasi tulad ng traditional na media na may accountability at checks and balance. O yan, di ba? May accountability daw yung mga media. Tapos merong nag sa kanila, merong opisyal na national organization, meron pong tumitingin sa kanila. Meron merong editor, merong may-ari ng media. Okay. Pero wag mo sabihin, ang pinagpipilitan kasi ni Tulfo, yung media, dahil meron nga siyang nagre-regulate sa kanya, merong mas mataas silang mga pinuno, ay hindi nakakapag-fake news. Ayan na lang, Kitang-kita, nag-react yung DepEd. Yung sinasabi ng isang taga-Philippine Star. Chinik na yun, nilabas sa dyaryo yun. Na sinabi raw ni BP Sara na yung milyon na kabawasan sa enrollment ay dahil sa mga rallies, na wala naman sinabing ganun. So, hindi po automatic na porket traditional media, no? Hindi po automatic porket kayo ay kabilang sa traditional media, wala na kayong fake news. In fact, mas marami akong nakikitang misinformation sa inyo kaysa sa mga vlogger. Okay, ikalawa. Yun yung una kong punto, no? Yung parang ang sama-sama ng mga vlogger sa paningin nito ni Rafi Tulfo. Sinasabi niya, maraming yan, may responsable pero meron daw atake lang ng atake. Alam po ninyo, kasi ang vlogging ay bata pa po, di ba? Hindi pa naman po yan kasing tatag ng mga media talaga Wala po akong problema na magtayo ng organisasyon, pero parang mali. Kaya gusto nyo magtayo ng organisasyon para ipulis namin yung aming rank. Kasi mali po napili sabihin na kami panay fake news lang. No? Dami-dami nagre-report sa... Sana, kung ang objective nyo ng pagtatayo ng vlogging community o vlogging group, hindi na group anong tawag niya? Organization, national organization. Sana to protect the vloggers. Kasi lahat, kaya nagtatayo ng organisasyon, yung kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Kaya sila nagtayo para protektahan yung kanilang ranks. Bakit kami, kakaiba yung nasa isip nyo, no? Para ipulis namin. Paano yung protection ng mga vlogger? Dapat yun ang pangunahin, yung maprotektahan kami. Di ba? Okay. Hindi rin po totoo na wala kaming pananagutan. Napakahirap pong maging makilala sa vlogging. Yung po ang alam nyo ang kagandahan ng pagbablog. Yung vlogger ka, no? Ang pananagutan namin hindi nga kung kanino Kayo, yung media, ang pananagutan nyo sa may-ari ng media company. Di ba? Kaya nyo nga hindi binabanatan yung Meralco, hindi nyo binabanatan yung mga pag-aari ni Pangilinan kasi ang may-ari ng inyong media outlet ay si Pangilinan. Yun Kami wala nun. Direkta ang pananagutan namin sa taong bayan. Pag lagi kami nagpe-fake news, wala na maniniwala sa amin. Iiwan kami ng aming mga viewers. Paano po yung policing na sasabihin ninyo? Magme-member kami dyan, tapos gagawin nyo kaming
gagawin nyo kami na itutulad sa inyo na kunwari walang pinapanigan at walang sinusuportahan. Hindi po pwede yun. Kakaiba po. No? Kakaiba po. Paano ko sikat sa TikTok? Hindi naman ako nagtitiktok. Kakaiba po yung nature ng pagbablog. Kasi kung kukontrolin nyo kami, gagawa kayo ng samahan, tapos uutusan nyo kami kung ano yung ibablog namin, ano yung hindi namin pwedeng i-vlog. Hindi po pwede. Meron ng kaming amo rin eh. Nariyan si YouTube, nariyan si Facebook, yung patakaran po nila yung sinusunod namin. Pero kung kami po ay, kasi ang sabi niya, ipupulis daw kami. Hindi po ibig sabihin, alam ko po yung meaning niya, no? Ibig sabihin, yung babawasan yung atake namin. Kami nga po yung panabla sa media. Di matutulad na rin kami sa media. Kukontrolin nyo na rin kami. Hindi po kami papayag. Kaya nga naging kakaiba kaming mga vlogger eh. Para magkaroon naman ng boses, labas sa media. Kontrolado na nga kayo eh. Ang media, kontrolado na ng mga may-ari ng mga media company. Kaya ako, hindi rin ako papayag kung magtatayo kayo at yung sinasabi mong babawasan ng atake namin. Hindi po pwede yun. Freedom of speech po kami. Bakit kami sasama dyan sa mga... Buti pa sinabi mo yung fake news. Pero masama po yung... ulitin ko yung sinabi niya. May ilang vloggers na basta na lang nagpo-post sa social media na walang pinagdadaan ng proseso. Ang pinagdadaanan po ng proseso namin sa utak namin. Marami ding independent vloggers na responsable. Tama, kami yun. That's siguro it's about time. I don't know if this needs... dito ako nabuwang. Mamaya na po yan. Or something to that effect para magkaroon ng policing na para maging responsable na sila, hindi yung ngayon kanya-kanya sila. Marami nga dyan vlogger sumusunod sa code of ethics, pero meron din talagang mga guerrilla na talaga pag umupak-upak lang without thinking of consequence, walang nagre-regulate sa kanila. Yun, doon ako namumblema eh. Bakit nyo pinoproblema yung pag-upak ng mga vloggers? Kung labag naman sa batas yung ginagawa namin, halimbawa kami nang uupak na walang basehan, pwede nyo kaming idemanda sa kaya ba kayo magtatayo niyan para mapigilan kami sa kauupak? Hindi po pwede yung ganun. Hindi nyo po kami pwedeng pigilan. Yung social media. Yung mga vloggers. Kaya nga kami, huwag nyo po kaming ihalin tulad sa pangkaraniwang media. Una, bias kami lahat. Yun yung pagkakaiba natin eh. Kayo, nagkukunwaring hindi bias. Yung media, nagkukunwaring hindi bias. Pero actually, bias din kayo. Kami, lantad lang yung pagiging bias namin. Di ba? Lantad lang kami. Kayo, mapagkunwari ang inyong pagiging bias. Okay. Thank you very much kay 818 muna na nagbigay sa atin na 999. Donato Siliano, konti pang 3-in-1 punong saserdote. Thank you very much. Donato Siliano sa pagbibigay sa atin ng $499. At si Ram, thank you very much sa pagbibigay ng 5 Hong Kong dollars na pangkape. Ayan. O, tuloy po tayo, no? Kasi self-serving eh. Ayaw niyang inaatake siya. Di ba? Ayaw niyang doon siya, okay lang sana kung okay sana kung ganito yung sinabi ni Rapi Tulfo eh. Kawawa naman yung mga vloggers, wala silang proteksyon. Pag may binanatan sila at dinimanda sila, o paano na yun? Di mawawala na sila ng freedom of expression, speech. Hindi. Ang gusto niya para mapigilan kami sa pag-atake. Yan, mga ano lang po yan, no? Mga simple lang po yan. Pero kung hindi nyo inuunawa, parang, nga, maganda yan na magkaroon ng vlogging organization. Pero hindi po ako sasali dyan sa vlogging organization na yan kung pipigilan kami, no, na magsalita sa aming mga biases. Yun nga yung pagkakaiba natin ng media. Mahirap po yun. Di, kanino na manonood niyon? Actually, kaya kami nakakatabla kasi being honest. Napaka-honest ng aming mga pinagsasabi. Di ba? Kaya namin bumira na wala kaming alinlangan. Halimbawa, yung ibang mga network, bumibira ba sila ng direkta? Hindi. Panay pa ilalim ang bira nila. Kunwari, binabalita nila. Pero actually, sinisiraan nila. Di ba? Lagi nilang binabalita. Hindi, bakit? Selective yung pagbabalita ng media. Kaya, halimbawa, si Leni Robredo,
Pag mag-i-speech siya sa mga inimbitahan sa mga graduation, puta, balita lahat sa media yan. Pero si Sara Duterte, pag namimigay ng ayuda bilang Vice President, hindi mo mababalitaan. Yung biases ninyo, pasimple, hindi direkta.